Ayun, so magandang araw mga lods, mga idol. So basic tutorial ulit tayo dito sa Rouser 135 natin. So magpapalit tayo ng clutch lining mga lods, mga idol. Ayan, so kung yung nakikita, so natanggal ko na yung kanyang kicker. So na-drain ko rin na yung kanyang langis at ito rin yung kanyang strainer at drain plug mga lods, mga idol. So nakita nyo, may tumutulo pa dyan. So magpapalit na tayo mga lods, mga idol. Yung ating motor mga lods, mga idol ay nag-i-slide na kapag mainit. So mahirap na rin siya i-cambio, so masyado nang matigas tapakan. Ito yung papalit natin kung yung makikita. So pang TMX 155, so shout out. Yun ang gamitin natin dahil napakamahal mga lods, mga idol ang genuine na clutch lining ng Rouser 135. So yan, so tinanggal natin yung kanyang kicker. May 12mm lang naman yan na bolt. So ngayon tatanggalin natin ang kanyang side cover, yung cover ng ating clutch lining. So may mga 8mm lang naman na bolt yan mga lods, mga idol. So 8mm lang ang gamitin natin dyan. So So sa pagtanggal ng kanyang cover mga lods, mga idol, ay diinan nyo lang yung shafting ng ating kick start. Kung nakita nyo, nakadiin yung daliri ko para hindi mabunot sa kanyang spring mga lods, mga idol. Nakita nyo yan, ganyan ang pagtanggal dyan para hindi siya sumama sa pagtanggal. So hatakin nyo, sabay din doon sa shafting. At yan, so alog-alogin nyo konti at yun na mga lods, mga idol. So natanggal na natin. Ayan, kanyang makikita. Ito ang itsura sa kanyang loob. Ayan, so nalaglag na yung kanyang release bearing. So dito yan nakalagay mga lods, mga idol. So huwag nyong kakalimutan yan na huwag mawala. Ayan siya mga lods, mga idol. So natanggal natin. So ang mga tatandaan lang natin pag nagtanggal tayo yan ay ito. So huwag mawala. Kung mawala itong bearing na to para rito. Ito yung kanyang pinaka-release bearing. At dito mga lods, mga idol, sa ating kicker ay meron niyang spacer dyan, flat washer. So baka di nyo mapansin, dito kasi nakashoot ang ating kicker. Ayan, so nakita nyo may flat washer dyan. So ingatan nyo na huwag mawala yan mga lods, mga idol. So ilagay nyo lang dyan. At ito mga lods, mga idol, so ingatan nyo rin na hindi mawala ito. Kailangan nakatago to or naka-safety yan. So meron siyang slot na kanyan. So shoot nyo lang doon sa loob. Kailangan hindi mawala yan. So ngayon tatanggalin natin ang kanyang clutch lining na mga lods, mga idol. So tanggalin natin. Tapos ayan mga lods, mga idol. Ayan siya. Tapos ngayon pwede nating ilabas tong kanyang mga spring. At ngayon luluwagan natin ang kanyang castle nut. So sa pagluluwag ng castle nut mga lods, mga idol, ay dapat meron kayong castle nut socket. At ayan, syempre inulit ko mga lods, mga idol, sa pagluluwag ng castle nut ng clutch ng Rouser 135. So gamit kayo ng castle nut socket, yung mas maliit mga lods, mga idol, ang sukat sa kanya. Ang luwag nito mga lods, mga idol, ay clockwise. So kumbaga sa normal na ikot ng tornilyo ay pahigpit. So yun ang luwag niyan. So ngayon gamitan natin ng castle nut socket at itong ating impact drive. Yan mga lods, mga idol, so panoorin nyo lang. Ayun mga lods, mga idol, so nakita nyo. Ayun, so ganun lang kadali. So natanggal na. Ayan siya, so natanggal na nating castle nut. Ayan. Tapos meron siyang dalawang washer. Ayan mga lods, mga idol, so dalawa. Ayan siya, so bali dalawa pa ganyan. Tapos pwede natin yan bunutin palabas. Ayan. Ayan yan. Tapos mama lang ito. Naglag. So bunutin natin siya palabas. Ayan siya mga lods, mga idol. So naiwan yung ating bushing. Ayan siya mga lods, mga idol. Ito na siya. Ayan. So ito na siya. So yun. Taob natin. Ayan. So huwag natin kalimutan. So may washer yan sa gitna. Ang kulay itim. Dito yan nakalagay mga lods, mga idol, sa gitna. Ayan. Ayun. So i-set aside natin. So ngayon tanggalin natin ang kanyang mga clutch lining.
Ayan, so bunutin natin itong kanyang clutch plate. Ayan siya mga lods mga idol. So okay pa naman ang kanyang ayan, okay pa naman to kanyang pressure plate. Okay pa naman. Hindi pa naman sira. Kaso sunog na ang kanyang mga lining. Ayan, so upod na mga lodi. So pantay na siya. Dito, pantay na siya rito. Kumbaga itong flat surface nitong kulay brown na ito, so pantay na siya. Pagka ganun mo, dire-diretso na. So kumbaga manipis na talaga. Ayan siya mga lods mga idol. Ayan, tas mayroon siyang clutch plate. Ayan. Ayan, so yung matulis sa ilalim. Check upon lang natin isa-isa mga lods mga idol. Okay pa naman. Ito. Ayan, so upod na talaga. Ayan. Ayan, sa yung pinaka huli. At ito yung tatanggalin natin. Dahil meron siyang makapal na maliit na lining. Ito yung tatanggalin natin. Ang gagamitin natin ay pang TMX 155. Ayan, so meron pang isa. Ayan, so tatanggalin natin itong mga to. Ayan, so tatanggalin natin itong mga lods mga ito. Ayan. So hugasan muna natin. Ayan, so magkabit na tayo mga lods mga idol dahil nalinisan natin ang kanyang mga hub, ang kanyang plate. Ito yung kanyang mga plate, nalinisan natin. At syempre yung kanyang clutch lining ay nilagyan natin ng langis para may lubrication kaagad. Ang gamit natin na clutch lining, inuulit ko, ay ang pang TMX 155. At ito na yung kanyang mga original na clutch lining. So akala ko hindi pa original, pero original pa pala mga lods mga idol. So tinanggal natin yung, kung nakikita nyo ito mga lods mga idol, sa original kasi mga lods mga idol, meron siyang dalawang plate na bakal na ganito. So tinanggal natin dahil para yan dito. Yun ang purpose niyan mga lods mga idol. Itong clutch lining na ito na maliit, so maliit siya mga lods mga idol pero makapal, nakapasok yan sa gitna. Dito yan nakashoot sa gitna ng plate. Yan, dyan yan nakalagay. So tanggal na lahat yan dahil stock pa tong clutch lining. Kakabitan natin ng pang TMX 155. So 5 rin yan. So gagamit tayo ng 5 clutch lining. So ngayon magkabit na tayo. Yan, so unahin natin yung kanyang clutch basket. Ito mga lods mga idol. So unahin natin to. Siyempre lagyan natin ng lubrication. Unahin natin yan. So sa pagkakabit mga lods mga idol, so ayan, sa pagkakabit kailangan sure ball natin na ito mga lods mga idol ay maipasok natin dito. So, baka mamaya pag sumabit persa natin ipasok ko, basagin na tong gear ng oil pump. So pag sinot natin yan, kailangan silipin natin sa kabila. Ayan, so silipin natin dito na papasok siya doon sa ating oil pump gear. Ayan, so wait lang, mas pasok muna natin. Ayan siya. So pag pumasok na, silipin natin yung kanyang oil pump gear. Kailangan pumasok siya dyan, hindi siya sasabit. Ayan, so pumasok na mga lods mga idol. Pagka pumasok ng ganyan, okay na yan. So yan ang babantay natin sa pagkakabit dahil napakadali lang mabasag yung oil pump gear na yan dahil plastic lang yan mga lods mga idol. So ngayon sunod natin ay yung, huwag natin kalimutan yung spacer sa gitna. Ito yung kulay itim, so huwag natin kalimutan yan dahil sa gitna to mga lods mga idol. Dito yan sa gitna. Okay, gawin natin yan. Tapos saka natin isunod tong kanyang mga clutch lining. So hindi ko pa inilalagay mga lods mga idol. So ilagay na natin. Ayan, so ilagay natin. Unahin natin yung yung may tatak. So ipaibabaw natin yung may tatak, yung may sulat, dahil interval lang naman yan. So pagkatapos nung unang-una mga lods mga idol ay clutch lining. Ayan, so makikita nyo, lagay natin. So medyo layo natin. Clutch lining. Ang sunod ay ang kanyang clutch plate. So yung mas matalas mga lods mga idol ay dito sa paganyan, kumbaga dito yan. Yung mas matalas sa ibabaw, yung mas matalas na part, dahil may matalas yan at sa kabila ay hindi matalas. Yung mas matalas sa ibabaw. Ayan, tas clutch lining, yung may tatak lagay natin sa ibabaw, yung may tatak. Ayan, tas clutch plate, yung mas matalas sa ilalim. Mas matalas sa ilalim mga lodi. Ayan, tas clutch lining. So interval lang yan, palitan. Clutch lining, ayan, so ilagay natin. May tatak ba to?
May tatak lang natin sa ibabaw. Ayan. Tapos clutch plate ulit, mas matalas sa ibabaw. Dahil patawag to. Tapos clutch lining ulit. Ayan. Tapos clutch plate na panghuli. Ayan, mas matalas ulit sa ibabaw. Tapos clutch lining mga lods mga idol. Ito na yung panghuli natin clutch lining. Ayan siya. Tapos ayun, pagtapat-tapatin natin. So, pagtapat-tapatin natin na ganyan. Ayan siya. Tapos kunin natin yung kanyang pressure plate. So dito sa kabilang mga lods mga idol. So kunin ko lang. So ito na mga lods mga idol. So nakuha ko na. So ngayon, i-shoot natin yan. Ito doon na. So ulitin natin. I-shoot natin yung, ayan. Yun, ayan siya. So ngayon, i-shoot natin. So may tamang posisyon to mga lods mga idol. Ayan, so pag hindi lumapat sa kabila, ayun siya, kailangan dikit-dikit sila. Ayan. Kasi may shoot kasi ito mga lods mga idol na hindi lalapat. Kung tignan nyo, ayan, so baliktarin ko. Ayan siya. So hindi siya lumapat kung nakita nyo, ayan o. Nagbanggaan yung ngipin, hindi nag-engage. So may tamang posisyon yan. So ikutin nyo lang sa kabilang butas kung hindi tumama. Ayan, dapat ganyan. So pagka okay na, so pagtapat-tapatin na natin yung kanyang mga lining. Yan, tapos shoot na natin dito sa kanyang clutch basket. So yun, shoot natin mga ludi. Ayan, shoot natin yan. So galaw-galawin lang natin. Yan, so galaw-galawin natin. Tapos yung panghuli mga lods mga idol. Tapos yung panghuli, itong pinakaibabaw, ilihis natin, dito natin ilagay. Diyan yan ilagay mga lods mga idol. So kung nakita nyo, pumasok na siya. So yung panghuling lining, dito natin ilagay sa, ayan, so dito sa butas na to. Dahil yung apat yun ang papasok dito, yung pinakaibabaw yun naman ang papasok dito sa butas na to mga lods mga idol. So okay na, pumasok na siya. Ayan siya mga lods mga idol. So pumasok na siya. So ngayon pwede natin ilagay ang kanyang mga spring. Ang kanyang mga spring, so pwede natin ilagay. Ayan. Kita nyo ba? So pwede natin ilagay. Ayan, so ulitin natin, pakita natin. So lapat na mga lods mga idol. So wala na siyang gap. Ayan na, okay na siya. Nakashoot na rin ating oil pump gear. Ayan siya mga lods mga idol. So pag nailapat natin, ayan, so nakita nyo, pag nailapat natin, okay na. So wala na siyang clearance dyan. So nakadikit na lahat. Nakashoot na rin dito. Sure ball sa ating oil pump gear, nakashoot. So pwede natin lagyan yung kanyang nut. So syempre may dalawang washer yan. Yan, dalawang washer. Yung plain dun sa, yung mas manipis sa loob. At yung mas makapal sa ibabaw. Ayan siya. Tapos kabit natin ang kanyang castle nut. So ang higpit niyan mga lods mga idol ay counterclockwise dahil left thread to. Dito ulit sa mga ibang nut o tornilyo na nasa standard na ikot, dito left thread. So ngayon higpitan natin. Okay. Higpitan natin mga lods mga idol. Ayan mga lods mga idol, so mahigpit na siya. So okay na. So nahigpitan na natin siya. Ayan, so okay na. Nahigpitan natin yung kanyang castle nut. Okay na, so pwede natin ilagay ang kanyang mga spring. Itong apat na spring pwede natin ilagay. So kahit saang posisyon yan mga lods mga idol, dahil wala namang tatak or wala nang mas siksik na part nya, so pwede baliktaran yan. Kabit nyo lang. Sunod nyo yung kanyang mga plate. Kanyang plate ito. Pag ganyan yan, shoot nyo lang. Sakto nyo lang mga butas. Sakto nyo lang yung mga butas ng tornilyo doon sa kanyang tornilyuhan. Ayan. So ano di? Hit lang. Nasa kabila. Para hindi malaglag. Kino rin ang tornilyo. Yung dalawa. Dapat ang pag-hit ulit ito mga usualo para pagbaklas lang din. So huwag biglayin na one side lang. Dapat interval. Para walang malusred. So walang bumigay. So kita natin. Ayan. So pag-hilipitan mo rito. Pagka kumapit na rito, sunod mo lang sa kabila. So ganoon lang pag-hipit mga ulit. Palitan lang. Ayan. So okay na mga lods mga idol. So ayan, so wag natin kalimutan yung andito. So may groove yan. So i-shoot nyo lang dun sa may ano siya dun sa loob. May papasukan yan dun sa loob. Doon nyo ipasok yung kanyang groove. So okay na. Kompleto na. So pwede natin itakip. Pero syempre, balik mo, ikabit na rin natin to kanyang release bearing. Ayan, shoot natin dito. Ayan, dyan yan nakalagay. So pwede natin takpan yan mga lods mga idol. Pero syempre, siguro din natin huwag yung kalimutan yung washer dito. Ayan, yung kailangan may washer yan. Yan mga lods mga idol, may manipis na washer yan dyan. Shoot lang natin yung butas doon. Ayan, sure ball lang natin yung kanyang takip. Ayan. Dito lang napapatakal yung mga lods mga idol. Yung butas na yan. Ayan. Ayan siya mga lodi. So okay na. Ganoon lang kadali mag-shoot. Ayan na. So pasok na siya mga lods mga idol. So pwede natin balik ang mga tornilyo. So balik natin. Ayan, tingnan natin.
itong dalawa. So, galing pala ating mga lodi. Then, yung nakapalit pa rito, yung ating cable. Dito yan. Yung ating cable, dito yan nakalagay. Dito natin ating cable. Natin kalimutan ang ating cable. Lalo natin lagay ang mga tornilyo. Ayan. Tapos kabila. Ayan. Hindi natin ipitan. Yan siya mga idol. So okay na. So pwede nating salinan ng langis sa kabila. Okay na siya mga lodi. So salinan lang natin ang langis. Ayan, so syempre bago natin salinan ng langis, so ilagay muna natin ang kanyang mga drain plug. Huwag natin kalimutan. So linisin natin ang kanyang strainer. Yan, so pasok natin yan sa loob. Yan, tas yung drain plug, ito yung 18mm. So ingatan natin ito mga mga idol dahil sa akin kakakapalit ko lang yan. Nabali ko rin yan, sobrang sa higpit. So, mapasobra ka lang konti sa higpit, sigurado putol yan. Ayan, so atin bago lang to. Binili na natin ang bago dahil madali lang nga ito loose thread. So pagka hinigpitan natin yan, alalay lang. Dating gamitan ng pwersa dahil may o-ring naman. Okay. Okay na yung mga lodi. So pwede natin isalin ng kanyang langis. Ayan. Salin natin. Pagbabago o pagkita ng kanyang hatak o anumang problema, okay naman. Yun, so ubos na. So kanyang takip, huwag natin kalimutan. Baka paanda rin natin na walang takip. Ayan siya. Okay na. Ayan, so kinakamay lang din yan. Ayun na ang bagong clutch lining natin na Rouser 135. So ngayon itetest drive natin at papaanda rin natin. So iligpit lang muna natin yung mga gamit. So yun, testingin natin sa kickstart kung andar na ba. So pagka hindi umandar to sa kickstart, ibig sabihin mali yung ginawa natin. So uun natin ang susi. Ayan, so naka-on na. So ngayon kickstart natin. Ayan siya mga lodi. So umandar na. So ayun, okay na siya mga lodi. So mas madali na siya ngayon i-cambio, mas malambot na i-cambio. Hindi na siya matigas i-cambio. Siyempre, mas malakas na yung hatak tulad dati. So ganun lang ang pagpalit ng clutch lining ng Rouser 135. So kung may katanungan pa kayo, kung may request pa kayo mga mga idol, so mag-comment down below lang kayo sa video natin na ito. So salamat sa panonood mga mga idol. Sana may natutunan kayo sa video natin.